Hello mga mi! Ito nga pala ay nung Friday pa. Para nagkayot samahan nyo muna ako magbantay. Kung minsan ay kotang-kota nga pala ako din sa hunta. May pagkakataon nga, walang pa ang 2 hours. Kapag nagkakasarapan ng kwentuhan. Kung minsan naman, ay panis ang aking laway sa loob ng 2 hours. Kaya naman, eto ako ngayon, wala akong kausap. At napansin ko nga na namamalit balat na itong aking mukha. Gumamit nga pala ako ng rejuvenating set. At para nga sa hindi nakakaalam, may nagbebenta nga pala ako ng mga rejuvenating set, mga beauty products. At dati-dati nga, ay wala naman ako kahilig-hilig at walang kaalam-alam sa ganito. Uso nga pala itong mga ganito nung pandemic. Dati-dati nga mga Eskinol, Maxipil, RDL lamang ang alam ng mga tao. Pero ngayon ay eto't naglalabas ang iba't ibang klase ng beauty product kung saan magpipil ka talaga para makita mo ang resulta. Trust the process baga. Kapag kasi napalitan yung mga balat mo sa mukha, ang tendency nga niyan ay kikinis ka at mapapalitan ng bagong balat. Magiging glowing skin ka din. Pero hindi ito totoong nakakaputi. Nakakapantay lang siya ng kulay. Nakakatuyo ng tigyawa. Nakakatanggal ng dark spot. Ang sagwa nga naman tingnan kung ang iyong mukha ay maputi, ang leeg mo naman ay hindi. Sa mga puntong ayan ay ako'y inip na. Kaya naman kinausap ko na yung batang nandoon. Nagtanong na ng kung ano-ano sa kanyang buhay. Siya naman ay isang tanong, isang sagot lang. Ika naman ng batang are. Ano gang marites naman ni ate? Ano gang pagkakainit na nga naman ang panahon ngayon. Sa oras ngang ayan ay ako'y sulong-sulo na. Patiramdam ko na rin sa aking balat ang pagkakainit ng panahon. Kaya naman palagi kayo mag-wear ng sunscreen. At kung malapit nga kayo sa akin, ay sa akin na lang kayo umorder. Huwag kang mag-alala at hindi ko naman iyan ikakayaman. Tutulungan pa nga kita. Tsaka pwedeng tumawad, wag lang sagad. Hindi na nga ako nakapag-video. Nakauwi na nga pala kami niyan. At binuksan ko na nga pala itong aking mga ireresta. Kagabi pa nga ayan din liver pero ngayon ko lang ma-check. Ang unti na nga ng paninda ko ay hirap na hirap pa ako mag-manage. Ngayon ko talaga napatunayan na hindi kayang pagsabayin ng pagiging ina ang pagnenegosyo. Noon nga ako'y nagtatrabaho ay kaya kong pagsabayin ang trabaho at negosyo. Pero ngayon full-time mom ako ay hindi na kaya. Kaya akong buhay na patunay na ang desisyon na mag full-time mom ay hindi talaga easy. It requires more time, more effort, and more sacrifices. Wala ka ng break time dito. Ang oras mo ay depende sa anak mo. Kailan tulog ang anak mo, doon ka magkaka-free time gumawa ng mga gusto mo. Andyan na nga yung mamimili ka kung uunahin mo bang matulog, magnegosyo, mag-cellphone, or kumain ng gusto mo. Dahil minsan may gusto kang kainin pero bawal naman sa kanya, kaya hindi pa rin aari. So mamimili ka na lang. Yun ay kung matutulog siya. Pero kung hindi siya natulog ay wala ka pa rin break time. Wala ka pa ding me time. Maliban na nga lang kung may katulong ka. Mas gagaan nga ang buhay kung may katulong ka. Pero kung wala ay talagang utas. Ayan nga at pinapatas-patas ko na itong aking mga fast-moving na product. Ito nga palang Beauty Vault ay mabenta dito sa akin. May naghahanap nga pala niya sa akin ng isang gabi. Ay wala na akong tinda. Nagtatanong siya ngayon kung ano daw ang maganda niyang gamitin na pwede niyang ipalit din sa Beauty Vault. Ako bilang seller, hindi ako basta-basta nagtitinda lang. Hindi ako nagsuggest sa kanya ng kung anong gusto niyang bilhin. Ang sabi ko na lang sa kanya, intayin na lang niya yung Beauty Vault kung makakapag-antay siya. Dahil doon nga siya hiya. Baka nga biglang magtubuan ng tigyawat niya. Pag ginamit niya yung isa-suggest ko sa kanya. Ang sabi ko nga sa kanya, kung saan siya hiyang, doon lang siya mag-stick. Natatandaan ko nga, may isa akong kaibigan. Sinabi sa akin, alam mo Mare, ikaw yung tenderang hindi namimilit. Ang sa akin kasi, ay sapat na alam nila na nagtitinda ako. Pero kapag nagtanong sila, honest lang ang sagot ko. Hindi talaga ako namimilit. Dahil kung akong nasa pwesto nila, ay ayaw ko din ako'y pipilitin. Hindi ako malakas na seller. Kapag nakabenta nga pala ako ng 2, 3, masaya na ako. Kasi ang akin, wala pa naman akong ginagawang effort. Pero kapag nga pinopost ko ito, may nagko-congrats din. Sa totoo nga lang, hindi ko alam ang sasabihin ko dito. Dahil ako ay natatagalan nga. Ang tagal na, pero ganito pa rin tayo. Consistent, ma-share ko lang. Lagi nga pala ako nakasara dati. Dahil puyat na puyat ako. At saka pagod na pagod sa pag-aalaga at pagpapadede, maghapon at magdamag. Dumating na nga sa point na hindi na ako nag-load. Tumigil ako sa pag-load at pag-Gcash. Dahil nga kapag ako'y nagpapadede at pinapatulog ko si Luan ay naiistorbo. Ang hindi ko lang talaga tinatanggal ay itong paninda ko. Dahil alam niyo kung bakit? Para hindi ko makalimutan yung ako dati at kung ano ang aking pangarap. Dahil ito na nga lang ang natitira kong identity. At saka hanggang maaari ay ayaw ko nga naasa ako lahat sa aking asawa. Na kahit simpleng pangluho ko ay masagot ko na. Sa ngayon nga ay makokontento muna ako sa ganito. Dahil alam ko, may mas magandang plano ang Lord sa amin. Ang first priority ko ay yung anak ko. Physical at mental health niya. Pagkaya na niya ang sarili niya. Pasasaan ba? At makakalipad na ulit tayo. Sobrang dami kong gusto. Sobrang dami kong gawin. Sobrang dami kong idea. Pero wala akong mapakawalan kahit isa. Dahil magre-require ito ng oras ko. Ng attention ko. Sa ngayon, hindi pa kaya ni Luan. Baby pa siya. Kalikutan stage 10. Sa isang iglap nga ay maraming pwedeng mangyari. Kapag napabayaan siya, palagi ko na lang iniisip
naisip na mas mahalaga ang buhay ng anak ko kaysa nga sa negosyo, kaysa sa pera, material na bagay. Dahil sa ngayon nga, thank you Lord, dahil hindi naman kami nagugutom. Nakakasustain at nakaka-provide naman ang aking asawa. At alam ko hindi namin ito magagawa kung hindi dahil sa Lord. Alam ko na hindi niya kami pinapabayaan. Sobrang haba na pala nitong aking nasabi. Kaya naman kung nandito ka pa rin, i-comment mo naman kung nasaan ka ngayon para malaman natin kung saan umabot ang videong ito. Salamat sa panonood. Bye! God bless!